Mga kapatid, kung ikaw nakakaranas ng depression, isipin mo na hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos kahit sa pinakamadilim na sandali. Sa pananampalataya, ang depresyon ay hindi tanda ng kahinaan o kakulangan. Maraming taong banal at matatag ang loob ang dumaan sa matinding pagod, lungkot at pagkalito. Ang Diyos ay hindi lumalayo. Siya mismo ang unang lumalapit. Kaya kailangan na lumapit tayo sa ating komunidad. Una, magpag-usap sa taong mapagkatiwalaan, lumapit sa pari o sa espiritual na kasama, humingi ng suporta sa pamilya o kaibigan. Kailangan magbukas ng puso, hindi ito kahinaan. Kundi ang pagbubukas ng puso ay tapang. Ngayon, dapat naman natin solusyonan sa pamagitan ng pagdarasal. Maliit na pagdarasal. Gaya nito, Panginoon, nandito ako, tulungan mo ako. Ang Diyos ay nakikinig sa mga panalangin, kundi kahit na hindi mo sinasabi. Kaya gumawa ka ng mga maliliit na hakbangin tungo sa liwanag. Kagaya ng mapahinga ka, kumain ng tama, maglakad o gumalaw kahit kaunti, iwasan ang pag-iisa ng matagal. Ang mga maliliit na hakbang ay tunay na progreso. Ang depresyon, sa totoo lang, ay hindi kasalanan. Hindi ito parusa, hindi ito kakulangan ng pananampalataya. Ito ay karanasang pantao na nangangailangan ng pag-unawa, suporta, at minsan ay profesional na tulong. Kung nahihirapan ka ng matagal, mahalagang kumonsulta ka sa mga profesional, maaaring magbigay ka ng tamang gabay. Huwag mong ikahiya ang iyong karamdaman. Ang pag-asa ay hindi nawawala kahit hindi mo maramdaman. Kaya sa pananampalataya, ang pag-asa ay hindi emosyon. Ito ay katotohanan ipinangako ng Diyos. Kahit hindi mo maramdaman ang liwanag, mananatili itong totoo. Kaya pakinggan mo ito at gawin mo ang narapat mong gawin. God bless you.